Magandang umaga po. Ito po si Dr. Toto Tirador. Ako po ay Doctor of Jurisprudence na gumraduate po sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, Eskolar ng Maynila. At ako'y gumraduate sa Mindanao State University bilang civil engineer at ako'y lisensyadong civil engineer din. Nakapasa ako sa bar exam noong 2005 pag-graduate ko ng College of Law sa 2000 sa PLM. Isang take lang. At ako'y nag-aral sa PLM na scholar kahit at the same time, editor ako sa People's Journal Tonight. So, napakatindi ng mga daanan ko ang hirap. So anyway, dahil doon sa binabanggit ko lang ito para maisabi ko sa inyo kung gaano kataas ang level ng ating pananaw pagdating sa usaping pampamahalaan. Ang tanong na ano ba talaga ang dapat na sistema ng pampamahalaan ang dapat sa atin sa katulad dito na marami tayong mga problema. So ang problema natin number 1 is corruption. Paulit-ulit na lang. There will be never-ending story of corruption. Number 2, ang corruption natin po ay napakalalim. Ay hagip nito yung ating mga election issues natin, ang election cheating. Ang pundasyon ng lahat ng bansa ay nagsimula po sa election. Ngayon, kung corruption na sa election kasi butuhan, bilihan, ay yun po ay dadaloy pag umupo na po ang mga politiko nanalo. Siyempre naman, meron tayong natural na kaisipan, paano naman babawiin ng mga politiko yung kanilang ginastos? Ang sistema kasi natin ay mali. Gusto sana natin, kung ako tanungin mo, gusto ko baguhin ang ating konstitusyon, pero ayaw ko naman kasi ang mangyari, ang mamamayani naman sa pagsasagawa ng konstitusyon ay yung mga mayaman o mga magnanakaw o sakim. Kaya mahirap din. So, ito na ngayon ang pinakamatinding, ini-analyze natin ang problema. Ito mga problemang ito po ay hindi mabibigyan ng solusyon sa kasalukuyang sistema natin ng konstitusyon na siyang nagdidikta kung anong klaseng pampamahalaan tayo meron. Justice system. Sa justice system po natin, isa sa nagpapatapang po sa mga kurakot sa atin. Number 1 na nagbibigay ng tapang sa mga kontraktor natin, natatanggap ng kontrata na kahit hihingian pa sila kukutungan pa sila ng politiko, tatanggapin pa rin nila kasi po yung sistema ng katarungan natin po ay sistema po na madaling bilhin ang judge, madaling bilhin ang ombudsman, madaling bilhin ang sandigan bayan, madaling bilhin ang regional trial court. Pasensya na kayo Supreme Court. I am mentioning this as a matter of fact, as a matter of reality. Ayoko na magbabanggit pa kayo na sinisira ang justice system. This is an affront, really. I admit, this is an affront to the integrity of our Supreme Court and the justice system of our country. Pero wala akong magagawa. That's reality and we have to change the judicial system. Kayo lahat ng mga justices sa Supreme Court, I know, you know na maraming judges ang nagpapabayad. Maraming mga judges ang kulang ang katalinuhan. Maraming judges po nagmamayabang na magaling. At maraming judges po na nagtitripping. Isa na yung judge dyan sa binabanggit ko sa Agusan. Pero wala yan. Malapit na magretiro yan.
Pag-retiro niyan, tad-tad ng kaso galing sa akin yan. Dami sila dyan, Judge. Alam mo yung isa lang example ko, sa judicial system lang, yan lamang po ang ayusin natin ay wala na pong problema. Pangalawang problema natin po ay yung abuso ng mga politiko. Kailan ba nagkakaroon ng abuso ng mga politiko? Kung paulit-ulit na lang sila at nakakaroon na sila ng amor proprio sa kanilang mga pwesto, ay tinitingnan nila na kawalan ng buhay para mo na rin silang pinatay kung tinalo mo sila sa pwesto. Kaya sa sidhi ng damdamin na mananalo na hindi dapat matalo, gumagastos hanggat sa, balita ko nga dyan kay Paulo Ortega sa La Union, namimigay siya hanggang 25,000 pesos. Isang boto pag last hour. Ganon din, balita ko sa lahat ng mga nagtumatakbo. Kaya nga yung mga lahat ng pumirma sa laban kay Sara ay gumastos ng last hour na bilihan ng boto kahit hanggang 25,000. Kasi total, marami naman sila nakuha na flood control mula kay Romualdez, kay Tambaluslos. Marami din sila nakuha. 50 million at 25 million na nakuha nila sa AKAP, sa ayuda, at saka ayuda sa AX. Meron pa sila nakuha na 777. So, iyan po ang ating problema, no, sa pamulitika o nasa katarungan sistema. Parang kabit-kabit yan, itlog manok yan eh. Hindi mo malalaman alin ang unahin. Pero sigurado po ako, pag ang isa lang dito ang ayusin mo, ito yung pinakamatindi rito, yung justice system. So bago ko muna, banggitin ko muna lahat ng problema na pinaka-grabe sa ating bansa. Sa infrastructure, papasok ang korupsyon. Diyan na pumapasok ang SOP. Wala rin. Hanggat sa nag-umpisa sa maliit na hingi, hanggat sa lalaki ng lalaki. At dumadami ang gagaling nila mag-isip. Mayroon pa tinatawag na bakit nagkaroon ng sistema na ang mga congressmen at saka senador ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-insert. At hindi natin mapipigilan yan. Incurable na yan. Ang justice system natin po, incurable. Kailangan po natin ang justice system na, number one, matibay, na hindi matutumba, hindi mababali ang mga desisyon ng kahit bilyonaryo. Tingnan mo lamang si Atong Ang, na akusado siya sa pagkawala ng mga sabongero. Namimigay ng pera, kahit 1 bilyon yan, kayang mamigay sa isang judge. Sa tingin mo ba kaya libre, safety tayo na mananalo ang kaso ng bayan lamang kay Atong Ang? I doubt. Tingnan mo lang si Bong Revilla. Ang lakas ng ebidensya na nanalo pa. Balita ko, pasensya na tayo, i-deny mo na lang ito. Balita ko lang naman ito, Presiding Justice Geraldine Faith Econg. Binigyan ka daw ng pera na 200 million kapalit ng acquittal ni Bong Revilla. Hindi lamang ikaw nag-isa eh. Marami iba, mga justices natin, mga judges natin. Magalit na kayo sa akin, pero ako'y makabayan lamang. At binabanggit ko lamang ito. Ako'y naging abogado po, natanggal ako pagiging lisensyahan. Alam ko po ang mga kalakaran sa loob. At kung bakit ako natanggal, dahil po ako ay palaban. So kung magiging abogado ka, mamimili ka. Either kung gusto mo tumayo para sa bayan, magiging matapang ka. Makipagharapan ka. Bulyawan mo yung mga judge. Pero kung takot ka, matanggalan ng lisensya, tumahimik ka na lang. Ibig sabihin, ganon ang mga inutil na klase mga abogado. Matalino ka pero inutil ka dahil hindi mo makukuha ang dapat mong kukunin. Ang inyong mga kliyente,
ay humihiram ng tapang sa kanilang mga abogado. Tapos takot pang abogado, wala na mangyari. So, ibig sabihin sa sistema talaga, yan ang problema kapag binigay mo ang kapangyarihan sa judge. Lahat po ng abogado ay takot sa judge. Pero kung susundin natin ang kagaya ng sistema ng Amerika na kung saan ang mga tao mismo na pinili kada hearing by raffle kung pipiliin, kung sila ang maghuhusga kada hearing, mawawalan ng yabang ang judge. At hindi siya ngayon makapagdidikta kung sino ang dapat mananalo sa bawat paglilitis. Susundin na natin ang perfectong experiment. Wala nang iba. Huwag na tayo mag-eksperimento. Sundin na natin ang success story ng jury system. Ang jury system po ay nasa United Kingdom. Nangyari yan. Mula panahon nung kay Bad King John, noong June 15, 1215, nagrebelde po ang mga noblemen sa Great Britain. Ang pagrebelde nila dahil sa ang hari ang siyang nag-akusa, ang hari din ang siyang naghuhusga. Pagit. Kaya ang lahat ng kalaban ng hari ni Bad King John ay napatay lahat, napugutan ng ulo lahat. Ngayon, dahil sa korupsyon na ginawa ni Bad King John kagaya kay Marcos ngayon, dumating siya sa punto na nawalan siya ng pera. Ang pamahalaan niya ay kulang-kulang ng pera. Kaya napilitan siyang pataasan ng buwis. Kagaya ng ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon, ang daming buwis na inimbento. Ladies and gentlemen, if you see a government that is inventing all kinds of taxes and raising those taxes, that is a red flag. And that is a proof that the government of the person running that is going bankrupt. Yan po ang ebidensya. Okay, marami tayong tax. Dati, hindi tinatax yung kita natin, interest natin sa bangko. Ngayon, tukunan na 20% interest sa tax. May VAT tax pa, tetaasan pa. Pagkatapos, marami pa silang tax, tataasan pa tayo sa mga munisipyo, tataasan pa nila yung tinatag na amilyar na buwis. Yung real property tax. Alam mo po, ang pagtataas ng regulasyon, ng paniningil sa regulasyon, ay sa prinsipyo ng negosyo, yan po ang mga tinatawag na red flag. Hindi mo pwede, para maunlad ang isang lugar, dapat mababa ang mga buwis. Mababa ang sigil ng kuryente. Mababa ang lahat para patuloy ang ikot ng bilihan. Ihemplo lang, sino magbibili ng lupa kung mataas ang per square meter? Kung konti lang. Kung importante lang, bibilin. Pero kung babaan yung per square meter, marami ang bibili. Ano ang kahalagahan ng marami ng bibili? Ang kahalagahan po pag maraming bibili ay maraming transaksyon. Kung maraming transaksyon, maraming kita ang bayan natin. For example, sa isang city, sa Manila City, kasi pinakakapital yan, mataas ngayon ang kanilang zonal property, zonal value nila dyan. Tinaasan nila. Dapat babaan ninyo, Mayor Isko. Babaan ninyo para kung binabaan ninyo ang buwis, pati yung value ng lupa, ang assessment levels, pag binabaan ninyo po, ay marami ang bibili ng lupa sa Manila at marami ang magbebenta. Marami ang bibili. Palitan lang yan. Sa kada transaksyon, may makukuha ka na 6% na capital gains tax kung sa lupa. Ano 6%? Kung magbilihan, bentahan, 1 million lang. Ang 6% ng 1 million ay 6,000 pesos. So kung makapagbenta niyan, kada buwan 100. So 100 times 6,000, di 600,000 sa capital gains tax pa lang. Kung tag
1 million ang transaction. Kung maramihan ang bilihan, ibig sabihin sa lupa pa lang nabilihan yan. Hindi pa natin pinag-usapan ng ibang buwis. Ngayon, pag nagbenta ka ng lupa, ang kasunod na buwis dyan ay documentary stamp tax. Ang kasunod dyan, magbabayad pa ng fee doon sa pagpapalit ng titulo. Maraming kikitain kung babaan natin ang presyo ng lahat. Paano mangyari yan? Corrupt ng sistema natin. Kasi sa kagustuhan ng mga namamahala na masunod ang kanilang luho, kagaya niyan, gusto nila ang mga flood control projects sa ibang infrastructure projects ay narinig ko mismo sa testimonya ni Engineer Bryce, ay sinasadya pala nila na binobloat ang presyo ng kada project. So kung sinasadya, para mamatustusan yan, kailangan mo ngayon ng buwis. Kung kulang yung buwis, mangungutang ang bayan. Kaya ang problema, another red flag na hindi maganda pagpatakbo ng gobyerno ay ang katotohanan na nangungutang ang administrasyon. Sa administrasyon ni Bongbong, nagsimula siya sa utang ng Pilipinas nang binitawan ni Duterte ay 12.79 trillion pesos. That was on June 30, 2022. Ngayon, anong utang? 17.5 trillion pesos ang utang natin ngayon. Ibawas mo yung 12.8. So, magkano inutang ni Bongbong Marcos sa 3 taon lamang? Kay Duterte, ang inutang niya, 6.8 trillion sa loob ng 6 na taon. May COVID pa yan. May parmali pa yan na korupsyon. Meron pang mga laptop na korupsyon na binenta ni Elizalde ko na 2 billion. Pero substandard. Tapos nakakuha pa siya ng kontrata na 2 billion sa mga PPA. Nakisabay siya. So panahon ni Duterte, sabay din siya. Nung hindi na si Duterte, sinipa si Duterte. Ganon ang traidor na kawatan. Ngayon, pinakamaraming kontrata na kuha niya ngayon kasi siya na ang kumakamada. So, iyan po ang problema natin. No? Yan po ay sa katotohanan na matapang sila magbayad, mag-isip na kaya ng bayaran ang judge, kaya bayaran ang mga piskal. Pero kung jury system, hindi na po mangyari yan sa takot lang na makukulong sila. Kasi the best way to set the behaviors of the officers in the government is to ensure that they are punished if they are doing wrong. So, itong incurable sa atin ngayon, justice system incurable. Kailangan paayusin yan. Tapos yung political dynasty, wala pong politiko na congressman o senador ang mag-sponsor ng batas at mag-approve ng batas na ibigyan ng kahulugan kung ano bang ibig sabihin ng political dynasty, hanggang saan ang limitasyon. Kagaya sana, sundin natin sa BARM. Bangsa Moro Autonomous Region for Muslim Mindanao ay meron silang Bangsa Moro Electoral Code na bawal tumakbo ang magkakapatid, magpipinsan nang sabay-sabay. Dapat sundin natin yan. Kung nagawa ng Bangsa Moro yan, bakit hindi natin kaya gawin sa pang-nasyonal? Ang isa pang incurable sa atin na sistema natin ay yung sinabi ko na taas ng buwis. Wala na kayong ginagawa kundi maghanap ng mga buwis para itutustos. Kasi utang kayo ng utang. Ang pinakamagandang pamahalaan po yung mawawala, babayaran ng utang. Mawawala. Ang problema, ang panahon sabi ko kanina ni Duterte, 6.8 trillion lang ang utang niya sa loob ng 6 na buwan. Kay Bongbong Marcos ngayon, ibawas mo 17.5 minus 15,
At 12.5, 12.8. So 8.5 mo na lang. 5 trillion, halos 5 trillion ang inutang ni Bongbong Marcos sa loob ng 3 taon lang. So sino mas kurap? Si Bongbong o sa panahon ni Duterte? 1.8 trillion na lang ay lampasan ni Bongbong. Tapos ang balita ko, sa budget nila ngayon para sa 2026, uutang naman daw sila ng 1.6 trillion. So idadagdag mo yun sa 17.5. So 19.1 trillion na mangyayari pagkatapos ng December 31, 2026. So, ulitin ko, ang pinaka-incurable na problema natin ang justice system. Magagamot lamang ito kung magbabago tayo, kung may people power tayo. Ayoko naman may constitution, baguhin constitution kasi maraming mga kagaya ni Romualdez magsasamantala at tatanggalin ang 3-term limit. Ang political dynasty, madedefine ito kung magpi-people power tayo. Ang infrastruktura, papatibayin natin ang sistema para hindi na magnanakawan. Pero mangyayari lamang ito kung mag-people power tayo. Ang ayuda system, tatanggalin na natin yan, bigyan na lang ng kapital ang lahat ng mga Pilipino na masipag para marami ang kikita, magnegosyo, may buwis pa. At magpapatayo tayo ng industriya. Industriya ng mga solar panels, industriya ng mga sasakyan na electric, industriya ng lahat ng battery. At lahat ng industriya kayang-kaya, kahit sa loob na lang ng bansa, bibenta yan. At least hindi na tayo mag-import. At paggawa tayo ng maraming drone boats. Yung engineer sa Mindanao State University naka-develop ng drone na bangka panglaban sa mga warships para kaya natin labanan ang Chinese na mga invaders. Ang isa pa, maliban sa pag-angat ng buwis lagi, parami ang buwis, ay yung incurable ang ating election system. Lagi lang dinadaya. Yung nakaralan si George Erwin Garcia nagdadaya. Sobrang daya. Wala na sistema. Kaya magagawa lamang yan kung mag-people power tayo. Kasi kung hindi tayo mag-people power, mananatili pa rin po yung mga tao na mga corrupt sa ating mga politiko. Hanggang dyan lang muna ako ngayon. Babalik ako mamaya. Magtawag lang muna ako. Okay, Jordan Perni Pinto Sr. Si Hopscotch 555. Hanap ng mautang sa ibang bansa para may mabubulsa ang mga animal na mambabatas at mga empleyado ng gobyerno. Ben Reclamador, ang problema ng Pilipino ay ang meron lahi na magnanakaw. Magagawa po yan sa sistema. Palitan natin sistema. Si Nelson Bactad, ang problema ng bansa, pumilik at palakad ng gobyernong hindi politiko. Rafi Tolpo alias Polandit. Kuya Toto, I hope nakuha mo email ko. Sige, in-email mo ba sa totokausing@yahoo.com? Tapos Dolores Montanes, unahin si Garcia. Abisja. Kaya gusto ko talaga ang pamumuno ni Digong Sir. Toto, walang sinasanto kahit mayaman, mumurahin. Marlene Shibayama, I believe every word he says. So, Marlene Shibayana, ang mga taong bumabastos sa kanya, mas lalong binabastos niyo ang sarili niyo at mentalidad niyong bale. Tommy, majority Kristiyano Katoliko ang bansang ito pero bagsak sa moral at spiritual values. So, Marian Kobun, watching attorney. Lightning Sparsky, parang naka-Duterte ka rin. Walang makitang matinong politiko. Ang problema sa iyo, Lightning Sparsky, ang isip mo, mga Duterte, masamang politiko. Hindi po. Mas masamang politiko ngayon ang mga nagkukunwaring pink lawan, tsaka mga BBM. At Toti Villaflor, watching from Binangonan, Rizal. Hi, Attorney Toto Kausing.
Marlene Sibayama, hello, my only lawyer that I respect with dignity. Salamat po, Marlene. Kay Kumaro, halos lahat ng agency ng gobyerno ay may nakawan. So, good day, sir. Toto, dapat revolutionary government. Ito na nga mag-people power na tayo para palitan natin ang ating konstitusyon. Tapos, Nancy, sir, admire ko yung ginagawa mo pag mali. Kahit kakampi mo, tinitira mo, tuloy lang, sir. Okay, ngayon, ito po. Nais ko lang i-point out, palis na ako, pero nais ko lang i-point out, Teachers Pit TV, na isang mali na dapat tanggalin. Ang hindi problema ko paano matanggal. Kasi addict na yung ating congressman at mga senador. Lahat sila, kasama mga Duterte senators, mga BBM senators, mga panahon ng 19th Congress, pati si Risa Hontiveros, kasama. Huwag mo sabihin malinis ka. Punyeta ka. Magmamalinis ka pa. Tapos yung mga kakampi mo, akala dinidepensa ka. Ngayon, ito yung ginagawa ni Risa at saka lahat silang senador. Hindi lamang si Risa, lahat sila. Ang bawal po dyan yung pag-insert. Ang ginagawa ninyo, para makalusot kayo, ay binibigyan ninyo, ginugulo ninyong ibig sabihin ng amendment. Ang amendment po ay, kung sa budget ang pag-usapan natin, ay nakatutok ka lang doon sa kung anong nilagay ng Office of the President na mga item na dapat gastusin. Kung doon ka lang, yun, amyenda lang yan. Chichikin mo lang, ang karapatan mo lang dyan o kapangyarihan ng isang senador at saka congressman ay titingnan kung tama ba. Para ka lang mag-asawa. Ikaw, mister, hingi sa iyo ang misis mo. Ay, mahal. May dapat ang pamalingki natin. Ito, bilhin natin. Tapos maglista. Atik-atik naman ang misis mo. Gusto makakupit sa mister. Tinaasan ang presyo. Kaya, ang papel ng mister na mag-check, yan dapat ang papel ng Kongreso. Papel ng Senado at saka papel ng House. Hindi nyo papel yan ang magsingit. Hindi nyo papel ang papalitan. Tatlong klase po ang kapangyarihan sa pamahalaan. Kapangyarihan sa paggawa ng batas. Kapangyarihan sa pagpatupad ng batas. Kapangyarihan sa paghuhusga kung may awayan sa batas. Ngayon, anong gagawin? Trabaho po sa konstitusyon, binigay ng konstitusyon ang trabaho sa pagbuo ng mga proposal, kung anong mga panukala na gagawin na gagastahin sa sunod na taon, kada sunod na taon. Hindi trabaho ng congressman yan. Ang trabaho lang ng congressman, pag dumating na sa kanila, ang panukala ng Pangulo ng Pilipinas, titingnan nila yan. Wala kang karapatan magbago dyan. Kasi pag ginawa mo dyan, para ka nag-imbento, ikaw na rin ang engineer. Akalain mo ba yung ginawa sa flood control? Parang kayo na rin engineer, walang plano. Walang program of works. Walang experiments. Walang feasibility studies. Bigla nyo pasok na pasok. Ang pagplano po ng flood control ay trabaho ng executive. Trabaho ng executive sa ilalim ng Office of the President yan. Hindi yan trabaho ng mga congressman at senador. So, ang trabaho, pag-compute kung magkano ang gagastasin, trabaho yan ng ipopropose mo, trabaho ng Office of the President yan. Sa ilalim niya, mga DPWH. Lahat yan. Sa pag-propose, pag-studies, kung anong gagawin, trabaho ng Office of the President yan. Hindi trabaho ng mga congressman yan. Senador, pagtapos ang ginagawa ninyo, pagdating ng budget ng President sa inyong opisina, ang tinatag na ex-gov, yung House of Representatives, ginagawa ninyo, tinatanggal ninyo. Hindi nyo trabaho pagtanggal. Bawal yan. Titistingan ko ngayon kayo. Pupunta ako sa Supreme Court, babawalan ko kayo ng ginagawa nyo. Kasi trabaho po ng Office of the President ang magbuo sa isip kung ano ang mga gagawin na bagay sa susunod na taon. Ang trabaho nyo lang, ulitin ko lang, the power to amend. And the power to amend does not include the power to insert. It does not include the power to remove. Grabe. Ang power lang to check kung tama yung mga amounts na nilagay ng Office of the President. Kung bibili ng lupa, tama ba to? Bakit ang mahal nito? Ganon dapat ang trabaho nyo. Hindi na tanggalin nyo, kagaya sa PhilHealth na
74.4 billion noong 2025, tinanggal ninyo. Hindi nyo trabaho yan. Kung anong pinanukala ng presidente, wala kayong karapatan na tanggalin yan. Ang karapatan nyo lang dyan, chichikin kung baka nag-overprice si Bongbong Marcos. Hanggang doon lang kayo. Hindi nyo trabaho ang magsingit. Ang ginagawa nyo katwiran, kasi yung aking mga constituents doon, lumalapit sa akin. So, kailangan hanapin. Mali po yun. Kaya tayo nagkaluko-loko, kaya nabigyan ng pagkakataon ng mga congressman ng mga gago at sa mga senador na gago na makakolekta sa mga kontraktor dahil pinapayagan natin sila mag-insert. Mas malaki ang kinikita nila kung programmable, kung unprogram funds. Tapos hadapan ng pondo, kasi pag unprogram, walang pondo. Ngayon, sabi ng congressman, hinanapan ko pa ng pondo, kaya mas malaki bigay mo sa akin. Para matigil na yan, ang may tutulong ko lang, kasi wala namang konstitusyon, is my power of mind. Gagamitin kong talino ko dyan. Dadalhin ko kayo lahat sa Supreme Court. Yun lang pong akin. Magandang umaga po sa lahat. Kita-kita tayo ulit. Si Teachers PTV, No Choice ka, Balbon. Magbasa-basa ka ng konstitusyon. Sino ang next in line pag inalis ang bangag? Si Sara. Bakit? Ano problema kay Sara? Binuto nyo yan eh. Nelson Bactad. Sir Toto, sino dapat magtigil ng insertion? Ang mga congressmen at senador dapat patigilin natin insertion. Kasi kung tumigil na sila, yung mga politikong iba hindi na makapagsingit-singit. Ben Reclamador, kaya nga walang sumasama sa panawagan nyo, People Power. People Power, lahat. Ben Reclamador, lahat tanggalin. Lahat tanggalin hanggang sa mga congressmen. Mga puro corrupt na yan eh. O yun, kung naintindihan yung ibig ko sabihin, sumama na tayo kay Kiko Barsaga. Lahat tanggalin. Fred Lumba, People Power ang solusyon upang may tatag ang RevGov to get rid of all the abusive and corrupt officials, lawmakers, judges. Tama po kayo, Sir Fred Lumba. Ben Reclamador, kung mag-People Power tayo ngayon, dapat tanggalin lahat. Wilbert Garcia, thank you po, attorney, kasi nagsabi ka ng totoo. Printing services, support People Power, our last resort. Ito na po ang pag-asa natin. Marian Maliwat, Sir, nagtataka kami dito bakit yung anak ni Rapi na congressman, yan naman, tatalakayin ko yung mapagbalik ko mamaya. Teachers TV, Dolores Montañez, nagbabasa ka ba ng konstitusyon? Sino ang gusto mo palit? Ito naman ang Teachers TV. Sino bang si Dolores palang ginanon mo? Dolores, ano may sabi mo? People Power, sino papalit? Sara? Si Sara dapat. Vice President, di. Lahat sila. Hindi na si Sara. Kasama lahat sila. Tanggal. Marian Maliwat. Sir, new subscriber po from Houston, Texas. Salamat po, Marian Maliwat. Rafi Tolpo, alias Polandit. Kuya Toto, I hope nakuha mo email ko. Titignan ko kung anong in-email mo. Babasahin ko pagtapos ito. Hopscats at 555. Hanap ng mautangan ng ibang. Okay, hanggang dyan lang. Nabasa ko na rin yan. Si Edgar Nacion. That's good. Morning po. Teachers PTV. Isi ka lang Balbo na. Tapos si Belicio Castro Mayor. People Power dapat tayo. Okay, magandang umaga po sa lahat.